Hindi na po kaya ng konsensya ko manahimik sa nangyayari dito sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung makakatulong or ano, pero gusto ko lang pong ilabas kung ano yung saloobin namin sa sa gobyernong meron tayo dito sa Pilipinas. Napakasakit na makapagsalita ng hindi maganda sa bansang iyong sinilangan, pero hindi po namin maiiwasan. Lalo na kung kaming mga returning Filipinos dito sa Pilipinas, isang reason ay nawalan ka ng isang mahal sa buhay. Saan ka makakakita na ang procedure ay paiba-iba? Bago pa po kami umalis sa mga lugar na pinuntahan namin, kahit sobrang, alam mo yon, yung stress ka na sa kakaisip kung anong nangyayari sa mahal mo sa buhay, kailangan mong isipin kung paano ka makakarating ng Pilipinas. Inalam ko po isa-isa ano ang procedure, ano ang protocol dito sa Pilipinas. Pagdating mo dito, nakalaan doon, may mga form na pipilapan ka. So, nag-comply kami lahat sa mga form na yon. Nakalagay doon, hindi mo kailangan pilapan ang mga bata na may edad 12 pababa. Ganon din, paglapag namin sa airport, wala namang ganong sabi na kailangan pati ang mga bata is pagpilap mo ng ganong form. Ngayon na pang-6 na araw na namin ng quarantine, sasabihin nyo, hindi pa kami kumpleto dahil yung sa mga anak ko is hindi ako nag-comply. Kung simple ka lang na magbabakasyon, wala pong problema. Salamat po sa concern ninyo sa mga OFW. Kasi paglapag mo ng airport, sasalubungin ka, pakakainin ka nila. Pero ang rason mo kung bakit ka umuwi ay dahil may namatay kang mahal sa buhay. Hindi mo kayang kumain. Paano ka makakakain kung alam mo, uuwi ka sa mahal mo sa buhay? Patay na yung tatay mo. O sino mang kamag-anak mo kung bakit ka umuwi. Palagay niyo po ba may makakakain? Tapos, nag-implement kayo ng exemption of quarantine. Pero pipiliin nyo pa rin kung sino lang i-exempt nyo. At hindi nyo sasabihin na yung filing of exemption of quarantine is pwede mong gawin habang nandun ka pa sa abroad. Ano ba naman po naman yan? Grabe naman yung ginagawa nyo sa mga Pilipino. Hindi po ba mas makakatipid ang gobyerno kung hahayaan ninyo ang mga Pilipino is mag-self-isolate na lang sa kanilang mga bahay at ilipat ang responsibilidad sa LGU? Kasi alam niyo po, ayoko mang ikumpara. For example, sa UAE. Kapag bumalik ka ng UAE, hindi mo kailangan mag-quarantine ng 6 days. Upon arrival, ipi-PCR ka. After nun, hindi ka lang pwedeng lumabas. Tapos, kapag lumabas na yung iyong swab test, magkakaroon ka ng result sa cellphone mo na notification that you are negative. Ganun lang kasimple, walang form. Walang maraming papel na kailangan mong pilapan na sandamukan na nakaka-stress sa utak ng mga taong bumalik. Alam niyo po ba, yung mga Pilipinong bumabalik, kung nagpa-positive man yan after the PCR test, it's not because may virus sila. Hindi po yun. Nai-stress sila, nadidepress sila sa pinagdadaanan nila dito sa Pilipinas. Kasi kailangan mong malakas ang iyong katawan para labanan ng virus. Paano lalakas ang iyong katawan kung hindi ka nakakatulog? Kung hindi ka nakakakain? Yan ang pinagdaraanan namin dito. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog sa pag-aalala mo. Nauuwi ka, konting oras na lang yung natitira mo sa mahal mo sa buhay.
Sana naman timbangin ninyo yung mga rason ng mga Pilipino na pumabalik kung bakit gusto na nilang umuwi sa kanilang mga pamilya. Hindi yung palakasan, hindi yung kailangan maglagay, hindi yung kailangan mayayaman or paano naman yung kapwa nating Pilipino na mahirap? Ano ang kanilang means para maglagay? Ayusin po ninyo yung sistema ninyo. Ayusin nyo po, parang awan ninyo. Ano yun? Kaya kayo nagpapa 6 days quarantine? Para marami kayong perang makurakot? Hindi ba mas makakatipid ang gobyerno kung mag-isip tayo ng ibang paraan kung paano mas epektibong mabantayan ng virus dito sa atin sa Pilipinas? Kaya nga po napakaliit ng ratio ng ating recovery sa COVID. Dahil ang mga taong nagkaka-COVID ay nadidepress. Depression po ang kalaban ng COVID. Hindi po yan nakakatakot. Kasi for as long as naguhugas ka ng kamay, merong social distancing, hindi ka magkakaroon ng virus. Katulad namin, nagtitake na ng 100% responsibility ang LGU namin, pero ayaw nyo pa rin kaming lumabas. Sino po ba ang dapat naming kausapin? I put my post into public para makarating kung sino man, kung kay Presidente Duterte man o kung sino man na nagpapalakad dyan sa Bureau of Quarantine na yan. Sana kayo kumpleto pang mga magulang ninyo. May oras pa sana kayo makausap ang mga magulang ninyo dahil kami, iluha ko man lahat ng luha sa mundo. Hindi ko na mababalik ang buhay ng tatay ko. Hindi po lahat na naka-quarantine ay malakas sa loob para labanan ng depresyon. Hindi po natin alam anong kayang gawin ng mga OFW o kung sino man bumalik sa Pilipinas na hindi makaisip ng hindi maganda. Pag-isipan po ninyo ang mga batas na pinatutupad ninyo sa bansa natin. Mahal na mahal ko ang Pilipinas, pero nakaka-disappoint. Sobrang nakaka-disappoint. Ay, nanikluhod na kami, lumuhod na ako sa OWA, lumuhod na ako sa Coast Guard. Wala pa rin silang awa. Sana kayo, may mga magulang pa kayo. Kasi kami, konting araw na lang ang hinihingi namin para makita namin ang tatay namin. Kahit nga kumapit ano ba, maliit ba ang inoffer kong lagay sa inyo? Hindi nyo pa ba kaya tanggapin ninyo? Hindi nyo pa ba kaya tanggapin ang inoffer kong lagay sa inyo? Ano ba kailangan ninyo? Inuulit ko, parang awa nyo na kung saan man makarating ang post na ito. Palitan ninyo ang mga patakaran ninyo dahil hindi lahat katulad namin na kayang dalhin o kayang maintindihan ng mga batas na ipinatutupad ninyong walang kabuluhan. Alam namin kaligtasan ng lahat. Lahat, ang buong mundo ay dumadaan sa pandemya. Pero ang mga bansa ay iba-iba ng paghawak sa pandemyang ito. Kakaiba rito sa Pilipinas. Kakaiba sobra. Alam niyo po ba anong pagkakaiba nun?
Okay lang kahit hindi kami lumabas ng mga kwarto namin. Basta nandun kami sa bahay namin. At least kahit paano man lang. Iba pa rin yung mararamdaman namin na nandun lang kami nakakulong. Pero nandito ka sa quarantine facility na to na hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman mo. Ay, pagkatapos sasabihin nyo, magtataka kayo, dala-dala namin yung virus kung sakaling may ilayo ng Diyos na may mag-positive sa amin. Hindi nyo kami masisisi. Dahil kayo ang gumagawa kung bakit nagpa-positive ang mga bumabalik sa bansang ito. Dahil sa depresyon. Dahil sa stress. Katulad ngayon, dapat magpapaswab kami. Hindi nyo kami mabigyan ng oras kung anong oras darating ang magsuswab. At the same time, may mga facility na walang house parent ang OWA, walang Coast Guard, kasi nga daw dumadami na ang bumabalik. Bakit wala ba tayong kontrol sa mga bumabalik sa bansa? Ganon ba tayo kahirap? Alam natin kung ilang tao ang darating. Alam natin kung ilang tao ang aalis. Oh, yun naman pala eh. Hindi natin lahat mabigyan ng house parent ang mga facility. Eh di dapat paiksin nyo yung quarantine ninyo. Hindi yung lahat pipilitin nyo na 6 day. Oh, hindi ba perang ginagawa natin na yan? Oh, binibigyan nyo kami ng pagkain. Salamat. Salamat sa gobyerno. Binibigyan nyo kami ng pagkain. Pero, siyempre, mapipilitan ka pa rin gumastos na kung saan mahina ang 2,000 sa isang araw, pagkain pa lang yon. Hindi ka pa nakakauwi, magkano na ilang libo na yung nagastos mo. Mamulat naman po kayo, pag-aralan po ninyo ang sistemang bulok na ito. Ang sakit sa dibdib. Ang sakit sa dibdib. Na hindi mo alam kung anong oras ang hinihintay mo. Bakit ganon? Bakit sa ibang bansa kaya nila? Kami kapag nag-PCR ka, alam mo, 9:30 ka masuswab. Alam mo, pupunta ka 7:30. Dito ang sagot sa'yo, anytime. From 7 until 11 p.m. Minsan po alas 12. Tama ba naman yun? Basta from 7 a.m. kailangan po ready kayo hanggang gabi. Palagay mo ba, kung naghihintay ka ng oras para maswab ka, mula 7 a.m. hanggang kung maswab ka gabi, makakakain ka? Kaya mo ba kumain nun? Mula umaga, naghihintay ka sa Red Cross para maswab ka hanggang gabi? May makakakain pa ba nun? Stress at depresyon na binibigay nyo sa mga Pilipino. Hindi nyo iniingatan na kumalat. Hindi kami magkakalat ng virus dahil kami galing sa mga bansa na alam nila kung paano i-handle ang virus. Kaya nagkaka-virus man na dala ng mga taong galing abroad is dahil nadidepress at nai-stress sila sa mga ruling ng pamahalaan o kung sino mang nagpapatupad ng mga protocol dito sa atin. Tignan nyo na lang. Example na lang, nung pagdating namin, kinuhanan kami ng temperature. Lahat kami is, I think, 35, 36. Tama ba sabihin ng Coast Guard, ay, ang tataas ng mga temperature ninyo, 36, bakit? Ang init-init. Ano po ba ang normal temperature? 37.5.
So, ibig sabihin, binibigyan nyo ng dahilan ang mga tao para mag-alala. Yun ang problema sa atin. Na-briefing po ba kung ano ang normal temperature? Para hindi ma-stress ang mga tao? Can you imagine, magdamag na kaming walang tulog nun dahil sa flight. Pagkatapos lalabas ka sa napakainit, pipila ka na ng pagkahaba-haba. Sinong inaakala nyong hindi tumaas? Diyos mio, ayusin naman ninyo hanggat may oras pa kayo.